Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay The Security of Our Salvation o ang seguridad ng ating kaligtasan. Isa po sa pinakamahalagang usapin pagdating sa Kristiyanong pananampalataya ay ang katotohanan ng patungkol sa kaligtasan. Ito ang sentrong mensahe ng Bible, ang plano at gawa ng Diyos upang magligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Jesus para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. We believe po na ang kaligtasan ay purong biyaya ng Diyos mula sa simula hanggang wakas. Malinaw ang sabi ng salita ng Diyos sa Efeso 2, talatang 8, For by grace or biyaya, you have been saved through faith. And this is not your own doing, hindi daw natin gawa. It is the gift of God. Galing ito sa Diyos, hindi galing sa atin. Not a result of works, so that no one may boast. Hindi ito resulta ng ating mga gawa. Kung kaya't kaibigan, kung naririto ka ngayon at ang tingin mo o akala mo ang kaligtasan ay nakadepende sa iyong gawa, nais kong sabihin sa iyo ng may pagmamahal ngunit may kalinawan. Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Ito ay biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa gospel o sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na siya'y namatay at muling nabuhay upang magligtas ng mga makasalanan. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 1, ngayon ipinapatalastas o pinapaalam ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo naman tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Sapagkat sa pamamagitan naman nito ng ebanghelyo, ligtas kayo kung matiyagan yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap. So ito yung ebanghelyo, ito yung tinanggap ni Pablo, ito yung pinangaral niya sa mga taga-Korinto, ito yung kanilang sinampalatayanan tinanggap, kaya sila ligtas. Ano daw ito? Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito po ang ebanghelyo at ito ang nagliligtas. At ang tunay na magsisisi at lubos na magtitiwala kay Jesus lamang ay hindi na mapapahamak kundi merong buhay na walang hanggan. Ang sabi ng mga gawa 20, talatang 20, kung paanong hindi ko ikinait at na ipinahayag sa inyo ang anumang bagay na napakipakinabang ay hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Sabi sa verse 21, na sinasaksihan ko sa mga Hudyo, gayon din naman o gayon din sa mga Griego, that is Jews and Greeks or Jews and Gentiles, Hudyo o Gentiles, iisa lang ang paraan ng kaligtasan. Ano daw ito? Ano yung laging tinuturo nila ng mga apostol? Ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Tanyag ang talata, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So malinaw, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo upang ang mga makasalanan kung magsisisi at sasampalataya, hindi na mapapahamak kundi merong buhay na walang hanggan. Now, narito ang tanong. Kapag ba ang isang tao ay tunay na nagsisi at nanampalataya, or kung ang isang tao ay tunay na nagsisi at nanampalataya, siya'y naligtas na ayon sa Biblia, ang tanong ay maaari pa bang mawala ang kaligtasang ito? Well, ito yung issue ng security or seguridad ng ating kaligtasan. At ang sagot po ng Bible diyan ay malinaw at hindi ho malabo. Tiyak or secured ang salvation.
As we've said na at nakita natin sa Biblia, ang kaligtasan ay gawa at biyaya ng Diyos. And that is ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Kung kaya't ito'y hindi maaaring pumalya sapagkat ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay hindi papalya. At upang makita natin itong malinaw, titingnan natin ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8. At para sa akin, ito yung isa sa pinakamalinaw na chapter sa Biblia na kung saan masusumpungan natin ang katotohanan patungkol sa seguridad or security ng ating salvation. And this is number 1 na ating bibigyang pansin. Ang seguridad ng ating kaligtasan or security ng ating salvation ay tiyak dahil sa Holy Spirit or sa Banal na Espiritu. Sa Romans chapter 8 verse 7 ang sabi ni Pablo ay ito, "For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to the law or to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God." Well, actually, pag binasa natin ang buong passage na ito, makikita natin na meron lamang dalawang uri ng tao sa mundo. Ang mga nasa laman or in the flesh or ang mga nasa espiritu or in the spirit. Yung in the flesh ay ang mga hindi Kristiyano, hindi ligtas, at ang mga nasa espiritu ay yun ang mga Kristiyano. Ang nasa laman, sabi ng salita ng Diyos sa verse 8, cannot please God. Hindi nila maaaring bigyang lugod ang Diyos. Rebelde sila laban sa Panginoon. At ito ang pagkakaiba ng tunay na Kristiyano. Pagdating sa verse 8, you, however. So again, yung mga nasa laman, sila, hindi ligtas, hindi nila naluluwalhati at nabibigyan lugod ng Diyos. Pero kayo, ayan, ibinukod tangi ni Pablo ang mga Kristiyanong kausap niya doon sa iglesia sa Roma. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. So nasa realm, nasa lugar ng Espiritu. Anong ibig sabihin yan? If in fact the Spirit of God dwells in you. So yun ang ibig sabihin. Nakatahan ang banal na Espiritu sa mga Kristiyano. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So nakikita natin dito na ang tangi at hindi naman tangi, kundi ang pangunahing palatandaan ay hindi ang relihiyong kinalalagyan, kung hindi nasa iyo ba ang banal na Espiritu ng Panginoon. Dahil ano man ang relihiyon mo kung wala sa iyong banal na Espiritu, well, hindi ka kay Kristo, hindi ka Kristiyano, hindi ka ligtas. Now, narito ang maaaring maging tanong. Teka, pag ba ang isang tao ay tunay na Kristiyano, tunay na may faith sa gospel, nakatahad sa kanya ang Holy Spirit, ibig sabihin ba nito hindi na siya nagkakasala? Hindi na siya nakakagawa ng mali? Well, nakakasala pa rin, nakakagawa pa rin ng mali. Kaya nga, paulit-ulit pa rin sa Biblia ang utos ng salita ng Diyos sa mga Kristiyano na magpatawaran sa isa't isa dahil magkakasala pa rin sa isa't isa. At ang sabi nga ni Pablo sa verse 10, but if Christ is in you, that is, Christ through the Holy Spirit is in you, ang sabi niya, although the body is dead because of sin, so nagkakasala pa rin. Nagdeteriorate pa rin ang katawan, nahuhulog pa rin sa kasalanan, pero narito ang napakagandang katotohanan, the Spirit is life because of righteousness. May buhay, nandun yung katuwiran, dahil sa katuwiran. Well, saan galing yung katuwiran na yon? Hindi to yung ating sariling katuwiran, dahil wala tayo nun, lahat tayo ay makasalanan. Ito'y katuwiran na galing sa Diyos. Sa Romans chapter sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 21, di natin nailagay dito, pero ang sabi, for our sake He made Him, Jesus Christ, to be sin, who knew no sin, that in Him we might become the righteousness of God. So ito yung great exchange. Siya na walang sala ay tinuring na may sala, ipinasan sa kanya ng Diyos ang kasalanan nating lahat, sabi ng Isaiah, at tayo naman na may sala ay napawalang sala dahil ibinihis sa atin ng katuwiran ni Kristo. That's the great exchange, and that's why wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. At pagdating sa verse number 11, narito ang security ng ating kaligtasan. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, kung nasa iyo daw ang banal na Espiritu, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So it's pointing to the resurrection hope. Yung muling pagkabuhay na pag-asa ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, kung nakatunay kang mananampalataya, nakatahan sa iyong banal na Espiritu, tiyak
ang pag-asa ng muling pagkabuhay. At itong nakatahang banal na Espiritu sa atin, sa mga mananampalataya, ay hindi maaaring mawala sapagkat malinaw ang pangako sa Ephesians 1:13, in whom you also, when you heard the word of truth, ang inyong katotohanan na napakinggan, the gospel of your salvation, ang ebanghelyo, ang ginawa ni Jesus na pagliligtas, and believe in Him, na nampalataya kayo sa Kanya, kay Kristo, were sealed with the promised Holy Spirit. Doon ka sinelyuhan, doon ka tinatakan ng banal na Espiritu. Now, mawawala ba yan? Hindi po. Who is the what? The guarantee of our inheritance. Hanggang kailan? Until we acquire possession of it to the praise of His glory. So makikita ho natin dito na dahil sa banal na Espiritu, ang kaligtasan ay sigurado, secured, dahil ito ay tiyak hanggang sa muling pagkabuhay at dahil sumbigyan din dito to the praise of His glory. As we have said kanina, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, gawa ng Diyos mula simula hanggang dulo, nakataya ang kaluwalhatian ng Diyos dito, and therefore, hindi ito papalya at napakagandang katotohanan dahil sa banal na Espiritu nakatahan sa atin. So yes, secured ang salvation. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa paksa ng video na ito, we would like to encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali naman po na naging pagpapala ito sa inyo o animan sa mga video sa aming channel, kindly subscribe and share it to others. And we would like to encourage you na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at inaanyayahan namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan via Facebook Live tuwing Sunday, 8:30 ng umaga ang aming Sunday School, 10 a.m. ang aming Sunday morning worship service at 2 p.m. naman po ang aming afternoon worship service. Nawa, patuloy tayong lumalim at tumatag sa pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. God bless po.